Hinahanap naman ni Lolita mula sa mga litrato kung anong ibig sabihin ng bastardo na sinabi ni Mike. Naging kalmado lamang si Samuel nung kinausap siya ni Roldan. Hindi siya nagpapahalata na alam na niya na silang dumukot sa kanyang anak. Kinamusta pa nga ni Roldan ang kanyang buhay ngayon at naggaya pa ito na sabay na silang mag-lunch. Kahit anong tanggi ni Samuel, pero pinipilit pa rin ni Roldan na dito na sa kanyang opisina mag-lunch si Samuel. Sinabihan ni Roldan si Samuel na natutuwa siya nito sa kanya dahil mahal na mahal niya ang kanyang pamilya. Ang sabi ni Samuel, siguro ganun talaga kapag tatay. Ang sabi ni Roldan, siguro nga. Mas lalo na kung matalino at mabait yung katulad ng anak niya. At tinatanong pa ni Roldan kay Samuel kung ano ang pangalan ng kanyang anak. Sinabi naman ni Samuel ang pangalan ng kanyang anak. Sinabihan ni Roldan si Samuel na ganyang klaseng anak kailangan niyang palaging iniingatan. Yung hindi mawawalay sa kanyang paningin, mahirap na. Ang sabi ni Samuel, oo nga, kaya kung may magtangka man lang na ilayo ang kanyang anak mula sa kanya, magkakapatay siya. Papatay siya para sa anak niya. Nanginginig naman ang kamay ni Samuel dahil sa galit at nakita ito ni Roldan. Kaya naiinis rito si Roldan dahil pinipikon siya ni Samuel. Kaya sa pagkakataon na ito, inutusan niyang tauhan ni Jacob na patayin ang anak ni Samuel. Makuha man ito ang seed praise o hindi. Patuloy pa rin sina Samuel sa paghanap ng kasagutan sa ibinigay ng clone ng kanyang ama mula sa mga litrato. At nakita ni Ismael ang litrato sa kasal nila Lolita at Mike na buntis na pala ito pinakasalan. Sinabi naman ni Lolita na nagpakasal sila kagad ni Mike dahil hindi siya papayag na walang dadaling pangalan si Samuel. Ang sabi ni Paing na kapag hindi magpakasal si Lolita, lalabas na illegitimate yung bata. Kaya alam na nga ni Samuel ang ibig sabihin ng clone na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Kaya pinuntahan na kagad ni Samuel ang simbahan kung saan nagpakasal ang kanyang mga magulang. Gayon pa man, ipinaalam ni Agnes kay Colonel na kumpirmado, hindi pa nahanap ang anak ni Samuel at kailangan nila ito tulungan. Ngunit hindi pumayag si Colonel dahil hindi na ito parte ng kanilang misyon. Sinabihan ni Agnes si Colonel na may mission man o wala, kailangan pa rin ni Samuel ng tulong. At di ba nanghingi silang ng tulong kay Samuel, tapos hindi nila ito tutulungan. Nagtanong naman si Colonel kay Agnes, sa palagay ba niya, ang lahat ng nangyayaring ito ay may kinalaman sa pagtangay ng pera ni Mike. Ang sagot ni Agnes, mukhang meron at kailangan nila iparamdam kay Samuel na kakampi sila. Kaya tinawagan na nga ni Colonel ang kanyang mga tauhan para iligtas ang anak ni Samuel. Ipinaalam din ni Agnes kay Samuel na tutulungan nila ito ni Colonel para mahanap ang kanyang anak at hindi ito tungkol sa hiningi nila na tulong sa kanya. Totoong nagmamalasakit sila para sa kanya at gagawin nila ang lahat ng makakaya nila para matulungan siya. Silang may kakayahan nito. Nagpapasalamat naman si Samuel nito. Hanggang may nagtip kay Agnes kung nasaan ngayon ang anak ni Samuel. Kaya tutungo na silang dalawa ni Colonel sa kinaroonan ni King para iligtas ito. Sa pagdating ni Samuel sa simbahan, hinanap na niya kagad ang seed praise. Ngunit wala pa rin siyang nakikita na QR code kahit hinahalugog na niya ang buong simbahan. Pero hindi niya alam na may nakabang sa kanya ng panganib dahil sinusundan siya ngayon ng tauhan ni Roldan at kapag nahanap na niya ang seed praise, papatayin siya nito. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Sense of the Father. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos na upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!